Sa kasunduang UK at European Union, aalisin na ang mahigit 100 taong gulang na bakod sa hangganan ng Gibraltar at Espanya. Ang Gibraltar ay teritoryo ng Britanya sa pinakatimog ng Iberian Peninsula, malapit sa Morocco. Nilulutas ng kasunduang ito ang isa sa huling malalaking alitan ng Brexit, ngunit hindi dito tinutugunan ang mas malalim na usapin ng soberanya ng Gibraltar. Kasama natin ngayon sa Zoom si Catherine Barnard, Profesor ng Batas Europeo sa Universidad ng Cambridge. Salamat sa pagdalo. Salamat din. Kawili-wiling kwento. Ipaliwanag mo muna kung bakit naging napakahalaga ang bakod na yon sa loob ng isang siglo. Sa totoo lang, talagang mahalaga ito dahil ang Gibraltar ay bahagi ng United Kingdom at palaging sinasabi ng Espanya na dapat ito ay sa kanila. Sa heograpya, may punto sila, pero ang mga taga-Gibraltar ay tumatangi. Gusto naming manatiling British. At totoo nga, sa Brexit referendum, bumoto sila ng 95% para manatili sa EU. Pero gusto pa rin nilang maging bahagi ng United Kingdom. Kaya naman, laging may tensyon sa pagitan ng Espanya at ng UK. Hindi na resolba ng kasunduan ang tensyon. Kaya ang tanong ay, sa dami ng mga taong nakadaan doon, nagkaroon ba ng mga issue dahil nandoon yon? Ano ba ang, alam mo, pagdating sa pagpasok at pagdaan ng mga tao, bakit mahalaga yon? At na yon, ano ang nagbago? Tinatayang 15,000 manggagawang tumatawid sa hangganan. Ang tumatawid araw-araw sa hangganan. Karamihan ay mga mamamayan ng Espanya na nagtatrabaho sa Gibraltar. Pero may ilang mamamayan din ng Britanya na tumatawid pabalik. At nang ipinakilala ng EU ang EES nito, ang sistema ng pagpasok at paglabas na nangangailangan sa sinumang hindi mamamayan ng EU na kunan ng fingerprint at litrato sa hangganan. Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pagkaantula sa pagtawid sa hangganan. Kaya nagkaroon ng mahahabang pila sa hangganan. Kaya maayos ito sa pamamagitan ng isang kasunduan. At ito mismo ang ginawa ng kasunduan sa Gibraltar. Isa itong kasunduan sa pagitan ng EU at ng UK. At sa madaling salita, ang mga mamamayang Espanyol na nagtatrabaho sa EU ay makakapasok at makakapagtrabaho sa Gibraltar. Makakapasok sila ng direkta sa Gibraltar nang hindi na kailangang dumaan sa EES o anumang mga kontrol sa hangganan na ipinatutupad sa kanila. Inayos ng kasunduang ito ang isa sa huling malalaking alitan ng Brexit. Ano ang epekto nito sa mga restriksyon ng Brexit? Kaya talaga mahalaga ito. Hindi kabilang ang Gibraltar sa kasunduan sa kalakalan at kooperasyon ng UK at EU. Kaya naman, kailangang magkaroon ng hiwalay na kasunduan sa pagitan ng UK at EU tungkol sa Gibraltar. Iyan ang nangyari. Heto ang ilang mahahalagang bagay sa kasunduang ito. Sa isang banda, pinalalapit nito ang Gibraltar sa EU. Nagiging bahagi ang Gibraltar ng isang customs union kasama ang EU. Dahil dito, malayong makakagalaw ang mga produkto, pero kailangang sumunod ang Gibraltar sa maraming batas ng EU tungkol sa customs at produkto. Pero pangalawa, at marahil pinakamahalaga para sa mga taga-Gibraltar, ay magkakaroon ng malayang paggalaw para sa 15,000 manggagawang tumatawid sa hangganan. Alam mo, nananatili rin ang Gibraltar sa labas ng EU at ng Schengen area. Pero ang mga patakaran ay ipapatupad na ngayon sa kanilang paliparan at pantalan. Sa palagay mo, gaano kakaiba ang legal na kaayusan na ito? Oo, talagang kapansin-pansin ito. Kaya hindi magiging bahagi ng Schengen Zone ang Gibraltar. At ang Schengen Zone ay nagpapahintulot ng malayang paggalaw para sa lahat ng nasa loob ng Schengen Zone. Pero ito ay magiging kaugnay ng Schengen Zone. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang mga opisyal ng hangganan ng Espanya ang magsasagawa ng mga pagsusuri sa mga paliparan, sa paliparan at pantalan sa Gibraltar. Magkakaroon ng dobleng pagsusuri. Kaya titingnan ng mga taga-Gibraltar kung sino ang pumapasok. Susuriin din ng mga Espanyol kung sino ang pumapasok sa Gibraltar. At ito ay nadudulot ng mga issue tungkol sa soberanya. At ito ang sinasabi ng ilan sa mga nasa kanang panig sa politika sa UK na isang napakasamang panghihimasok sa soberanya ng UK. Dahil sa unang pagkakataon, may mga opisyal ng hangganan ng Espanya sa Gibraltar. Nagpapasya kung ang mga taga-Britanya, kaya ang mga taong nakatira sa UK, ay maaring makapasok sa Gibraltar. At kung ang mga residente ng Britanya, ibig sabihin mga taong nakatira sa UK, kung lumagpas sila sa itinakdang panahon sa EU at lagpas na sa 90 araw sa 180 araw, ayon sa
mga Espanyol, bawal pumasok ang mga Briton sa Gibraltar. Salamat po, Professor Catherine Barnard. Lubos ang aking pasasalamat. Napaka-interesante ng paksa. Salamat po.